So, hello guys. Kumusta na po ang lahat? So, ito guys, naisipan ko pong i-testing yung ating camera. Kumuha kasi ako ng Insta360 X4. So, ito guys, tinitesting ko kung gaano ba kaganda tong camera na ito. Nakikita ko kasi sa mga vlogger, ganito po yung gamit nila. So ito guys, kumuha ako at yun nga, nakita ko naman na maganda yung mga kuha nila. So ako, hindi naman talaga ako kukuha nito, kaya lang naengganyo po kasi ako kumuha. Pakiramdam ko kasi parang kakaiba yung camera na ito. Siguro, akala ko nung una, ang gamit nila ay kakaibang kamera tulad ng drone. Kasi, siyempre dahil baguhan lang ako, hindi ko alam yung ganitong sistema na kamera. So, nagtanong-tanong ako sa mga kasama ko o sa mga kakilala kung paano nila to nagagawa. So ito guys, sinerch ko sa social media at may nakita ako at nagtaka ako na bakit ganito ang forma niya. So maliit lang siya guys. Kasi dodoblihin mo lang siguro yung basta parang cellphone lang din siya yung laki niya. At ang kakaiba lang kasi nagagawa niya yung gusto niyang kung saan mo gustong iharap yung camera, na-adjust mo siya. So, akala ko ang gamit nila ay drone. Pero ang galing pala, napakaganda palang camera na ito. So, ito nga guys, sinubukan ko, hindi pa naman ako marunong nito. Pero, nanonood ako na sa YouTube, sa tutorial. Mayroon akong kunting nalaman na ganito lang pala ang paggamit. So, ayun guys, medyo hindi pa ako ganong ngayon, nangangapa. Nangangapa pa lang ako ngayon guys. Di ko pa alam kung paano ko siya gagamitin. So, lahat ng posisyon, lahat ng gusto mong anggulo, kung saan mo siya pwede iharap, ay nagagawa nitong kamera na ito ng Insta360 X4. So, ito guys, nasubukan ko. Kahit na lubak-lubak, kahit na maraming hams, kahit na maalog yung ang ating dinadaanan ay napakaganda pa rin ng camera niya. Kita mo guys, nakikita nyo naman yung kung gaano kaalog yung manubila ng aking motor. Pero yung kuha niya ng camera ay napaka-steady pa rin niya. Solid to guys, solid. Kaya maganda itong camera kapag nag-uumpisa ka pa lang mag-vlog. So ito guys, hindi ko na alam kung saan ang destination ko. Kasi ito, tinisting ko lang naman kung hanggang saan to ang maabot nitong aking Insta360. So ito guys, nandito na tayo ngayon sa kahabaan ng Congressional. Pag dinidiretso mo yan guys, papunta na yan ng C5. So hindi ko alam guys, hindi ko alam guys, nandito na pala tayo ngayon sa Katipunan. So pupunta tayo ngayon guys ng Masinag. Hanggang Masinag lang tayo guys. Gusto ko, susulitin ko to kung kung hanggang saan tong video na ito ay aabot. So tinignan ko naman guys, okay naman. At saka maganda rin naman yung anggulo niya. So talagang namangha talaga ako sa camera na ito guys. Ikaw na lang ikaw ang masusunod kung saan mo gusto iharap yung camera.
Tsaka isa pa guys, maganda 'to 'pag sa mga araw-araw sa mga motorista diyan kagaya ko, maganda rin ito parang parang pinaka-dashcam niyo na rin 'to guys. Para sa sarili natin, kung meron tayong may 'di ba alam niyo na yung ibig ko sabihin, mayroon tayong ebidensya. So, talagang kuhang-kuha talaga niya guys. Malaki yung sakop niya. At ito guys, hindi ko pa 'to nagamit ng yung paano pag-zoom. Kumbaga steady lang muna yung camera natin. So, hindi muna ako nag-ano, kumbaga pinag-aralan ko muna kung anong dapat kong gawin at ano ang nagagawa ng Insta360 X4. So, ayun guys, oh, sobrang ganda, namangha ako. Talagang ano talaga siya guys, maganda talaga siya. Pati kabila guys, pwede mo siyang kahit akala mo na mayroong drone na nakasunod sa'yo. Ang ganda ng kuha niya guys. Talagang kahit talagang hindi ako makakapaniwala. At iyon nga, nagustuhan ko to. Kaya lang may medyo kamahalan. Pero ito lang masasabi ko sa inyo guys. Kahit na medyo mahal, sulit naman. Hindi ka mapapahiya. So ito guys, nandito na tayo ngayon sa kahabaan ng Marcos Highway. So papunta tayo ng Antipolo. So bukod sa napakaganda ng kalsada, ang ganda rin ng kuha niya. So ayun guys, oh. Talagang hindi talaga steady pa rin talaga yung camera. Hindi kahit na mayroon kang nadaanang rough road, pero yung kuha niya talagang steady pa rin. So, 'di ba guys? Napakaganda gamitin. Talagang tamang-tama lang talaga pag nagba-vlog ka or mayroon ka pang mamasyal diyan sa mga mahilig sa adventure. Talagang bagay na bagay ito gamitin yung Insta360 X4. So ito guys, oh, talagang hindi ko na alam guys kung saan ang punta ko. Hinahayaan ko na lang guys kasi ito testing lang naman ito. Kaya medyo mahaba-haba to ang aking video dahil gusto ko talaga siyang sulitin. So, okay naman guys, hindi naman nagiinit ang ating Insta360. So, sana marami pa akong matutunan nito. Sa mga mayroong 360 dyan, Insta360, kung tulad ko bilang baguhan, sana may magtuturo sa akin kung ano pa ba ang nagagawa nito ng Insta360. So, yun nga guys, sa mga nakapanood nito, kung mayroon man kayong gustong itanong o ako ang magtatanong kasi ang totoo niyan, hindi ko pa talaga gaano to alam paano gamitin. Ang sa akin lang, ang natutunan ko lang dito ay yung paglipat-lipat kung saan mo siya gusto iharap. Pero salamat na rin na medyo may napanood ako sa YouTube, may nakuha akong konting tips. So ayun guys, sana masulit ko pa ito. At oo nga pala guys, tip ko lang pala sa mga gustong kumuha nito. Talagang bago nyo ikabit sa inyong motor, siguraduhin nyo na medyo maganda ang pagkakabit. At kailangan talaga mahigpit na mahigpit. Dahil pag ito nalaglag, hindi biro. Parang nagtapon ka lang ng pera. So, yun guys, kagaya ko, siguraduhin nyo at talagang siguraduhin nyo talaga na nakaipit siya ng husto. Mahigpit yung pagkalagay niya. So, yun nga guys, nandito na tayo ngayon sa SM Masinag.
So, siguro hanggang diyan na lang siguro ako sa may stoplight at babalik na ako kasi medyo yung cellphone ko lowbat na rin. Hindi ko kasi ito na full charge kanina. Pero sana sa mga nakapanood nito, kung mayroon man kayong gustong ituro, sana may makapagturo sa akin kung ano pa ba ang nagagawa nito sa Insta360 X4. So maraming salamat guys.